Nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na ipaglalaban lang nila kung ano ang tama. Yan ay kasunod ng paghahain ng Kamara ng motion for consideration sa Korte Suprema ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May ulat si Melales Moras. Formal nang naghain ang Kamara ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanilang mosyon na inihain sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General, hiniling ng Kamara sa kataas-taasang hukuman na baliktarin ang nauna nilang desisyon nang ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang Articles of Impeachment. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, hindi ito pagsuway sa korte kundi ipinaglalaban lang nila ang sa tingin nila'y tama at naaayon sa konstitusyon. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. Una na ring nanindigan si ML Party List Representative Laila De Lima na hindi pa tapos ang laban ukol sa usapin ng impeachment. We're still hoping, praying na magkakaroon ng re-examination, especially of the material and crucial facts na medyo mali yung pagkakaintindi ng Korte Suprema. Hindi pa naman po talo ito, wala pa ho tayo dyan kasi nga meron pang remedyo. Pabor din dyan ang ilan pang kongresista. Naniniwala ako walang violate sa konstitusyon ang Articles of Impeachment. And that is my stand. At naniniwala ako na dapat kung may mga bagong shall I say, may mga bagong dapat na patakaran ang ating Supreme Court, dapat ito ay progressive. We just have to wait for the decision of the Senate and we'll have just to wait for the decision of the Supreme Court. Sa panig naman ng Senado, gate ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, pakikinggan namin ang lahat ng appeal ng iba't ibang panig, whether House of Representatives, whether academe, whether lawyers group, etc. Kung lahat pakikinggan at susundin, hindi naman po yata sang-ayon yung Senado na hindi mag-decide on its own. Sa isang Facebook post naman ni Senator Kiko Pangilinan, ngayong may MR ng inihain, hiniling niya sa Korte Suprema na seryosong pag-isipan ang mungkahi ng isang retired Chief Justice na mag-issue ng status quo anti-order at magpatawag ng oral arguments. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.